po ang DAR Secretary, Department of Agrarian Reform. Maraming salamat, Undersecretary Ninya Taduran. Napakaganda ng ating Undersecretary sa DAR, Auntie Ninya. Ang tinitibok ng puso ko. At dito sa bagong Pilipinas, napakalaki po ng ating pag-asa. Bakit po? Nakita ninyo, dito sa Davao Region, nandito po ang ating mahal na Pangulo. Nandito po ang ating Vice President. At kami po mga membro ng kabinete, tayong lahat, sama-sama tayo nang sa ganon lumipad ang ating bayan. Sama-sama tayo para umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries at lahat ng magsasaka sa ating bansa. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Excellency. The Honorable Vice President Sara Z. Duterte. Honorable. The Honorable Members of the Cabinet. Iba-iba pala ang tawag sa kanila. Maayong buntag kanatong tanan. Today marks a momentous occasion for our department as we witness the turnover of e-titles in this region. DAR as a national agency stands proud in fulfilling its mandated task of implementing the Land Tenure Security Program, providing essential land tenure security services to benefit our beneficiaries. Amazing! Today's event underscores the successful implementation of Project Split, support to parcelization of lands for individual titling in this region. This is the first foreign assisted project under the land tenure security component of our program. The Split project has three core components: parcelization of collective CLOAS, the capacity building and assistance, and project management and monitoring and evaluation. The project has a total cost of 24.625 billion pesos, comprising 78% loan proceeds or 19.240 billion pesos from the World Bank and 22% GOP counterpart consisting of 5.385 billion pesos. Our national cumulative e-title issuances generated and issued consists of 91,775 e-titles issued and distributed as of this date, with a total of 109,199 hectares and benefiting 98,203 agrarian reform beneficiaries. Today, we are witnessing the region-wide distribution of 2,529 e-titles benefiting 2,672 agrarian reform beneficiaries, consisting of an aggregate area of 3,560 hectares across the six provinces of the Davao region. In closing, I would like to express gratitude to His Excellency
President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng 2,529 e-titles o Certificates of Land Ownership Award. Iniimbitahan din natin si DARS Secretary Estrella III, Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Regional Director Eugene Foliante, at ang ating Vice President Sara Z. Duterte upang samahan ang ating mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Z. Duterte, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara C. Duterte. Thank you, Inday. Please, Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong matutunghayan ngayon ay ang pamimigay ng electronic title para sa mga Dabawenyos. Amazing! So, sakop po nito ang buong Davao. So, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, o lahat, buong kabuuan ng Davao dito sa Mindanao. So, dito, tinawag nila nitong electronic title, e-title kumbaga. So, maraming beneficiaries to, yung mga piling beneficiaries doon sa Davao region. So, maganda naman pala. May nagagawang maganda itong ating sitting president na si Bongbong Marcos Jr. So, ako'y natutuwa dahil nakikita naman natin na meron siyang naitutulong sa mga magsasaka. So, tunghayan po natin ang buong detalye ng kanyang pamimigay ng titulo o tinatawag lang e-title o electronic title. At tunghayan natin kung ito'y libre, kung ito'y may bayad. Ay, tumusod. Ito'y may bayad o ano. Matutunghayan po natin dito kung ilan at magkano yung kanilang natanggap na lupa o gaano ang kabuuan lupa na kanilang natanggap mula sa gobyerno. So, ito na po guys. At bago po ako magsapol, ay ako po muna yung magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At ako rin po magpapasalamat dun sa panibago ko ng mga subscriber at binilang ko po ito 12. Maraming salamat po dun sa aking mga new subscriber. At magtiwala kayong ipapaabot ko sa inyo ang mga nagaganap sa ating kapalibutan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, ito na po guys, ang e-title na pinamigay ng gobyerno sa pamumuno ng ating sitting president na si Bongbong Romualdez Marcos Jr. Yan po at papasok na ang Pangulo. Salubungin natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pagdating. So guys, nagbablog tayo, yung may mga nagagawang mabuti sa ating mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. So tayo po sa politiko
ay tumitingin tayo ng may mga nagagawa para sa ating kapwa mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So hindi po tayo na nagsisino-sino kung tayo mayroong sinasambang politiko. Hindi. Kung sino po yung may nagagawa, yun po ang ating i-feature, ibablog natin. Dahil yun ang tama. Hindi tayo dapat sumamba sa isang politiko na ating pinapupusuan, kung hindi doon po tayo manalig sa mga may nagagawang maganda sa ating mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya po, nakita nyo naman, no? Aking pinakikita sa inyo at binalag sa inyo ang nagawa o nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, tayo po hindi tumitingin sa pangalan. Tayo po ay tumitingin doon sa may nagagawa. Ulit ko, may nagagawa para sa ating kapwa Pilipino dito sa... Ito po ay mga title na ipamimigay sa ating mga magsasaka dito sa kabuuan ng Davao sa Mindanao. Ito na po. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si DAR Secretary Conrado M. Estrella III upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Daghang salamat, Undersecretary Ninya Taduran. Napakaganda ng ating Undersecretary Ba? sa DAR. Co-anchor yan ni Rapi Tulfo. Ninya Taduran. So, ang tinitibok ng puso ko. yan po ay co-anchor noong araw ni Senator Rapi His Tulfo. Excellency, Undersecretary na pala siya, no? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Makasenso na. News anchor yan dati. Yung programa lang isumbong mo kay Tulfo. Yun. Tagal na yun. Matagal na panahon na yun. Mga 1990. Ang nagturo sa akin mag-selfie. Kanina pa ho. Marunong na rin ako. And also, of course, Special Assistant to the President. Ang mas gwapo po sa akin ng isang paligo lamang. Secretary Anton Lagdameo Jr. Our Special Assistant for Eastern Mindanao, Secretary Leo T. Magno. Sir, inampun na po namin sa DAR. Naka-uniforme na ho ng DAR. Inampun na ho namin to. At naririto din po ang ilang mga kalihim natin. Napaka-importante po ninyong mga agrarian reform beneficiaries sapagkat nandito rin po ang ibang mga membro ng kabinete. Naririto po si Secretary Gibo. Nandito po siya. Si Secretary Benher Abalos, nandito rin po. Naririto rin po ang Secretary ng Public Works, si Secretary Manny Bonoan. Ang tagabigay po ng ayuda, wala akong iba kundi si Secretary Rex Gatchalian. At ang Secretary po natin ng sa communications po, nandito po siya, palakpakan din natin siya. Vice Governor Lorna Bandigan. Mayor Tata Sala.
at lahat po ng mga undersecretaries, mga assistant secretaries, mga direktor, at lahat po ng mga kasamahan natin sa Department of Agrarian Reform. Nandito po sila. Naririto rin po ang mga kasamahan natin sa Land Bank of the Philippines. Nandito rin po ang mga kasamahan natin sa DPWH at iba't iba pa hong mga ahensya ng ating pamahalaan. At siyempre po, ang superstar po ngayong araw na ito, ang mga agrarian reform beneficiaries. Yung mga taga Davao Oriental, mga taga Davao Occidental, mga taga Davao del Sur, mga taga Davao del Norte, mga taga Davao de Oro, at siyempre yung mga taga Davao City. Meron ba ako nakaligtaan? Wala na. Yung ating mga kaibigan sa media, palakpakan din natin sila. Ladies and gentlemen, sobra po ang tuwa nating lahat ngayon sapagkat inaasahan natin iilan-ilan lang ang dadalo. Narito ho, star-studded ngayon. At pati sa mga lugar ninyo nagkaroon ng kalamidad, ngunit nandito pa rin kayo. Maraming salamat po. Natatandaan ko ho, noong kami ay nagkaroon ng rally ng Bagong Pilipinas doon sa Manila, ang sabi po ng ating mga Pangulo, inuutusan po niya lahat ng mga opisyal at mga empleyado ng gobyerno. Bawal na ang tamad, bawal na ang babagal-bagal sa trabaho. Dati na yan. Dati na rin sinabi ng mga nagdaang Pangulo. Bawal na rin ang nakasimangot, dapat nakangiti tayong lahat. Dati na yan. Dati na sinasabi ng mga dating Pangulo. Kaya Po, sinabi guys, niya ang ating ang sabi ko po sa inyo, hindi po ako maka-Marcos. inutusan niya kami, Hindi po ako paspasan mo, maka-Bongbong Secretary Marcos Estrella, Jr. ang Ako po pagbibigay ng titulo nananalig lang doon sa mga may nagagawang maganda sa ating maliliit kapwa Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, gaya nito, i-feature ko sa inyo yung nagawa ni Presidente Bongbong Romualdez Marcos Jr. Hindi po ako maka-Marcos ha. Sabi ko po sa inyo, ako po ay maka-DDS pero maganda po ito. Mao karong adlaw ni abot na ang bag-ong Pilipinas. Niabot na pod ang dugay na ninyong ginahulat na titulo sa mga yuta na Ulitin nga nahatag natin. kaninyong tanan. Ang ingay ko kasi, dun sa pagbanggit na kay Vice President. Mr. President, hayaan niyo hong magbisaya din ako, Madam Vice President. Yan. Puntong Ilocano lang nga. Mao karong adlaw ni abot na ang bag-ong Pilipinas. Niabot na pod ang dugay na ninyong ginahulat na titulo sa mga yuta na nahatag kaninyong tanan. Kung sa una, gamugot mo sa paghulat sa inyong titulo. Karon, mas malipay mo kay dili lang titulo kung hindi libreng yuta para kaninyong tanan.
Naintindihan ho ba ninyo ang sinabi ko? Naintindihan ho ninyo? Mabuti pa kayo, ako hindi. Ako ay natutuwa at dito sa bagong Pilipinas, napakalaki po ng ating pag-asa. Bakit po? Nakita ninyo, dito sa Davao Region, nandito po ang ating mahal na Pangulo. Nandito po ang ating Vice President. Yes. Sara Duterte. At kami po ang mga membro ng kabinete, tayong lahat, sama-sama tayo nang sa ganon lumipad ang agila. ating bayan. Sama-sama Agila. tayo para umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries at lahat ng magsasaka sa ating bansa. Yun, maganda. Maganda. Kaya ho, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon at nagkasama-sama tayo dito. Apa. Nandito po ang Labat ating ako. presidente. Tuloy po tayo guys. Dito na tayo sa DAR Secretary. Magpapaliwanag kung ano tong... Iniimbitahan naman po natin si DAR 11 Regional Director Eugene P. Foliante para ibahagi ang project overview. project overview guys. So kung ano tong proyekto nilang ito. Nabulobat po tayo kanina guys. So ito na po. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., the Honorable Vice President Sara Z. Duterte, Yes. the Honorable members of the Cabinet, especially, of course, to our Secretary Conrado M. Estrella, the third, sir. Magkano? The honorable members of the various congressional districts of Davao Region, the honorable local government officials in attendance, our partners from CARP implementing agencies, the DNR, LRA, the ROD, the LBP, the NCIP, and the GLG. So ito paliliwanag nyo patungkol dito sa And most distribution ng especially to all our e-title. grand reform beneficiaries whose presence in today's distribution of electronic titles, or we call it e-titles, is so important. Electronic. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maayong buntag, kanatong tanan. Today marks a momentous occasion for our department as we witness the turnover of e-titles in this region. DAR, as a national agency, stands proud in fulfilling its mandated task of implementing the Land Tenure Security Program, providing essential land tenure security services to benefit our beneficiaries. Okay. Today's event underscores the successful implementation of Project Split, support to parcelization of lands for individual titling in this region. Project Split is the department's response to the long-standing clamor of our agrarian reform beneficiaries, seeking the parcelization of their collective certificates of land ownership award. Okay. This initiative aims to promote social justice, enhance agricultural productivity, and secure the long-term improvement and stability of land ownership.
It will Maganda. surely serve as an engine of economic upliftment of our farmer beneficiaries. This is the first foreign assisted project Oh, under the land tenure security component of our program. The split project has three core components: ano yun? parcelization of collective CLOAS, Okay. the capacity building and assistance, and project management and monitoring and evaluation. The project has a total cost Magkano? of 24.625 billion pesos, Ang laki. comprising 78% loan proceeds or 19.240 billion pesos from the World Bank and 22% GOP counterpart consisting of 5.385 billion pesos. Bro, ating As of today, komentohan po yun. Ito po pala dalawa yung kumbaga gumanap dito. Ang foreign at ang Pilipinas. So, nangutang pala tayo sa World Bank para dito lang sa particular na mga lupain na ipamimigay ng ating gobyerno. So, yun po ang narinig ko. Tuloy po natin, guys, kung ano pa yung kanyang masasabi dito. Kasi split partnership, di umano itong mga sinasabi niya. At may sinabi rin siyang umutang sa bangko ng ibang bansa para matugunan tong pamimigay ng lupa. Yun po ang pagkakaintindi ko, guys. Correct me if I'm wrong. Pero magandang proyekto po ito para sa ating maliliit na mamayang Pilipino na magsasaka dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, ituloy po natin. as of today, our national cumulative e-title issuances generated and issued consists of 91,775 e-titles issued and distributed as of this date, Galing. Ang dami na with a nabigyan. total of 109,199 hectares and benefiting 98,203 agrarian reform beneficiaries. Laking lupa nun. Galing. That data is the data wherein this administration of our President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Mr. President. starting from July 2022 up to December 2023. As the lead agency, DAR has partnered with key government agencies. Together, we have empowered our farmers and strengthened their property rights. Today, we are witnessing the region-wide distribution of 2,529 e-titles benefiting 2,672 agrarian reform beneficiaries, Dami. consisting of an aggregate area of 3,560 hectares across the six provinces of Davao region. Lahat sa In Davao. closing, I would like to express gratitude to His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., for his continuing support for our department's programs, our legislators, our local government executives, and all our agency partners, stakeholders, and the hardworking co-workers of the Department of Agrarian Reform who have tirelessly contributed to the success of Project Split. Above all, this success, we give glory to God in giving us all the life, strength, and opportunity to fulfill our tasks and be with here today. Mabuhay ang reformang
pangagraryo. Yes. Mabuhay ang mag-ugma sa Davao Region. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat, Mr. President Bongbong Maraming Marcos Jr. salamat, Regional Director sa pagtulong niyo sa Floriante. maliliit na mamayang Itatagpuin Pilipino po rito ang na kasama ating rin mga po magsasaka. natin ngayong umagang ito Salamat ang po, kinatawan Mr. ng President. Department of Agriculture. Sa puntong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng 2,529 e-titles o Certificates of Land Ownership Dami. Award. Dami na tulungan. Iniimbitahan din natin si NADAR Secretary Estrella III, Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Regional Director Eugene Foliante, at ang ating Vice President Sara Z. Duterte Yes. upang samahan ang ating mahal na Pangulo. Sabi, malaking tulong to. Ating tutunghayan ang ceremonial distribution ng mga e-titles sa mga piling kinatawan na sina Mayonito Bolasa, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Del Norte. Grabe, no? Julieta Balingkos, Panabos City, Davao del Norte. Okay. Ito ang nagawa ng ating Pangulong Michael Bongbong Linoda, Marcos Carmen, Davao del Norte. na mahagi ng lupain sa Davao Region. At ito po ay Amador Waling, Maganda po Talagutong ito. Don Marcelino, Davao Occidental. ha? Adela Gallardo, Talagutong Don Marcelino, Davao Occidental. Buong Davao Region to. Galing, 2,000 mahigit. Gerson Dongon Jr., Talagutong Don Marcelino, Davao Occidental. 2,000 benepisyaro. Mahigit ang nakatanggap nitong Dexter e-title. Hucom, Osmeña, Compostela, Davao de Oro. Malaking tulong ito sa mga magsasaka. Celso Mepico, Osmeña, Compostela, Davao de Oro. Mirna Salundagit, Kingking, Pantukan, Davao de Oro. Yan. Estrella B. Gomez, Asbang, Matanao, Davao del Sur. Albert Tandingan, Klamang, Magsaysay, Davao del Sur. Flor de Lisa P. Onyot, Towak, Matanao, Davao del Sur. Ayan guys. So baka may magko-comment yan. Maria Luisa Reglaza, Banay-Banay, Davao Oriental. Ko-comment yan. Sabihin, bakit si Pangulong Rodrigo Tirso Duterte Barriel, Mati City, Davao Oriental. hindi niya ito nagawa nung panahon niya? Guys, may dahilan yun. Inuna niya ang Rito Banga, Taytayan, Katiil, Davao Oriental. inuna niya ang mga taga Luzon at sinunod niya ang mga taga Visayas. Angelita Auxilio, Carmen Baguio District, Davao City. Sabi nga niya nun, huli ko na kayo mga taga Davao. At unahin muna natin tong Enilda Sabado, Salaysay, Marilog, Davao City. unahin muna natin tong mga taga Luzon at saka Visayas. Baka tayo masilip, sabihin, inuuna natin ang Mindanao. So yun ang nangyari. Ray Mosqueda, Salaysay, Marilog, Davao City. Talaga inuna niya yung Luzon, Visayas. So ngayon, ang ginagawa naman itong ating presidente ngayon, Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. si Bongbong Marcos naman, inuuna niya ngayon ng mga taga Mindanao. Yun po ang nababasa ko rito. At ating natutunghayan. Ngayon So, naman, inaanyayahan po natin si Mr. Ray Mosqueda, ARB representative, para magbigay ng kanyang tugon. Yun, tingnan nyo.
Baga, maganda tong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa mga Dabaweños. Mayong buntag sa tanan. Pakinggan natin ito. Ako si Ray Mosquida, gikan sa Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City. Ako nagpanuigon og 46 anyos. Okay. Ug minyo Bata pa. naay duha ka anak. Okay. Aba. Bumihay Nakuna pa. kong pasalamat sa programa sa Department of Agrarian Reform nga ako usa nahimong benepisyaryo sa programa pinaagi sa CARP. Okay. Ang yuta nga akong nadawat adunay gidak-on nga 2 hectares. Ba, 2 hektarya na napunta sa kanya. Nakapakalahutay sa among panginabuhian ug gani niini nakapaeskwela ko sa akong mga anak ug dakong tabang na naangkon ko ang mga kabtangan sama sa balay ug masakyan Okay. ug uban pa. Niining taknaa usa sa mahinungdanon ug mabulokong adlaw alang sa mga benepisyaryo kay nadawat na namo ang among tagsa-tagsa katitulo. Okay. Galing. Woo! Nakatulong sa iyo. Tungod niini daghan kayong salamat sa atong labawng makagagahom. Sa atong mahal nga Pangulo, President Bongbong Marcos. Oo. Ako si BP Sara. Siyempre. Oh. O sa Oh. DAR Secretary, si Sir Contrado M. Estrella III. Okay. Si BP Sara naman. Pasalamatan na rin. Nasayod ko, karong adlaw isip nakaangkon o kaugalingong luna, aduna pa'y mga suportang agraryo nga nakaangkla sa mga programa sa gobyerno nga among madawat o maangkon pinaagi o ilabi na sa DAR. Usbon ako, daghang salamat sa malumong kasing-kasing, daghan kayong salamat ug dili ko kini kalimtan sa tibok na Kalimtan. kinabuhi. God bless us all. Kalimtan. Hoy, Daghang salamat, hoy, Mr. kalimtan. Mosqueda. Nakalimtan mo si BP Sara. Napasalamatan. Ito, inaanyayahan po natin ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Z. Duterte, Yan. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Grabe, nakalimtan mo. Manoy. Hindi Ladies nagpasalamat and kay BP. gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yan. Ano ba naman itong mensahe ko? Nagsasalita ng Pangulo. Salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara C. Duterte. Thank you, Inday. Please sit down. Ang mensahe. namuno ng Department of Agrarian Reform at siyang naglalakad dito sa ating mga ginagawa ngayon. Ang Secretary ng DAR, Secretary Conrad Estrella. Andito rin po ang Special Assistant to the President na anak din ng Davao, Secretary Anton Lagdameo. At ang Regional Director na narinig natin kanina, Regional Director ng DAR, Eugenie Polante. Andito rin po ang ilang miyembro ng kabinete at sinama ko para maipakita kung paano ating ginagawa yung sinasabi ng whole of society, whole of government, whole of nation approach. Ibig sabihin, hindi lamang ang DAR ang nagtatrabaho para sa inyo tungkol dito sa agrarian reform, kung hindi, ang iba't ibang departamento rin ay may ginagawa, mayroong kontribusyon yan kasi at hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo, kung hindi ang mga kasunod na suporta ay napaka-importante rin. Kaya nandito tayo at yan po ay ang halimbawa ng whole of government approach na aming ginagawa. Fellow workers in government, ladies and gentlemen,
Magandang tanghali sa inyong lahat. Masaya ako. Ako ay naganap kaninang tanghali lang. Nakadala uli ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami ring mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Kaya naman, nagagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform, kung saan tayo ay namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay na magkaroon ng sariling lupa. Matagal nang nagsimula itong proseso na ito dahil nilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree number 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minana ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Guys, share naman sa mga taga Davao to. Talagang pampatababak na mahirap kong makita, nakakadurog po ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi nyo magpakain ang pamilya ninyo. Totoo. Kayo ang nagpapakain, nagbubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit, ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya ito ipapalitan natin. At hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan at ang pribadong sektor kasama din dyan. At ang lahat ng tulong na maibibigay ay ibibigay namin para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Tama. Mabutit kapasalamat ako. Tinulungan niyo sila. Bilang Pangulo, ipinalam ko sa bayan, sa aking unang SONA, na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pakikisa tulong ng Kongreso, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno, ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Yun. Pero ito, itong bago. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya natutuwa ako na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Patunay sa sipag ng DAR ay ang mahigit na 90,000 na titulo na naipamahagi noong 2023, nakarang taon. Nagpas ng 40,000 sa target na 50,000 sana lang na titulo. Umaasa ako na dadami o dodoble pa at sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Okay. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsisiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng titulo o lupa lamang. Kaya naman, sinasabi ko na dapat gawing totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos dahil kung wala namang suporta,
ang ating mga magsasaka, kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Kaya yung access sa mga processing machines, sa mga yung ginawa ng Land Bank na ginawang mas streamline yung access to credit para mas madaling magpautang at kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito, ang mga libreng punla, abono, at mga kagamitan ng pangsaka. Kailangan din ng mga karagdagang infrastruktura, kung kaya naman, nagpapagawa rin tayo ng mga bodega at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Para hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke. Farm to market. Bababa pati ang presyo, mas malaking kikitain ng Tama. ating magsasaka. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Tulungan natin silang makaahon sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Mula sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta sa merkado. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, daghang salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at sa ating pagsulong tungo sa Papalakpak ako. Pilipinas. Maraming salamat Ginoong po. Pangulo. Magandang tanghali po. Salamat sa pagtulong mo sa mga magsasaka dyan sa Maraming Davao. salamat po, mahal na Pangulo, Yun. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. So, komentuhan po natin, guys. Hinihingi po namin sa ating Ayun guys, so napakaganda po. Napakaganda ng ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ating maliliit na magsasaka na binigyan niya ng mga lupain para sakahin at ito'y makatulong sa ating inang bansang Pilipinas, sa ating mga mamayang Pilipino na magpapakain sa atin, sa ating pamilya, at lahat-lahat na dito sa bansang Pilipinas. Napakaganda po. Napakaganda po ng kanyang ginawang ito na hindi man nagawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga sinasabi ko, ulitin ko, ang inuna niya po noon ay ang Luzon. Sinundan niya sa Visayas at sabi nga niya sa mga Mindanaon, unahin natin to kasi baka tayo'y magkaroon ng kritisismo. Yun, ganon. Kung mapapansin nyo nun, yung kanyang mga nagawa dito sa Luzon at Visayas at hindi niya gaano nagawa dito sa Mindanaon. Dahil kinausap din naman niya yung mga Mindanao na unahin muna natin to at tayo naman po pwedeng sa huli na. So ito nuloy nitong ating Presidente Bongbong Marcos Jr. ang agrarian reform dito sa Department of Agrarian Reform na namigay sila ng lupa. Ang benepisyaryo sa pagkakarinig ko 2,000 mahigit. At ito'y malaking tulong sa ating maliliit na magsasaka. Nakakatuwa naman po ang ginawa ng ating Pangulo. So, salamat Ginoong Pangulo sa iyong pag-aaruga dito sa ating mga maliliit na magsasaka sa Davao Region. So, hari nawa, alam ko naman hindi pwedeng sabay-sabay. So, masusundan pa ito. So, nakita nyo guys, ako po dito sa YouTube channel ko, kung sino po yung nagagawang nanunungkulan na opisyalis ng ating inang bansang Pilipinas, ay ating ibablog at ating pinakikita. Para na sa ganun, inform kayo. Inform kayo na may nagagawa yung isang politiko na makakabuti sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Amazing! So, yun. Napakaganda po. Napakaganda po. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, maraming salamat
Pangulong Bongbong Marcos Jr. See you on my next vlog, guys.